Hey, lovely listeners! Welcome back to another episode of Becky's podcast, School Stories Edition. It's your school storyteller, Becky, ready to whisk you away to the enchanting world of academia. At para din sa ating mga listeners na gusto ring magbahagi ng stories, maaari po kayong mag-send ng stories sa ating Facebook page or i-email sa beckyschoolstories@gmail.com. Simulan na natin! Kumusta mga classmates? Alam mo ba yung pakiramdam na bigla kang naging mitya ng away na hindi mo naman sinasadya? Hulaan nyo kung anong naging dahilan ng away na ito. I'm your host, Becky, at kasama natin ngayon ang kakaibang kwento na nagmula sa ating napakapoging listener. Handa ka na bang maka-join? So sit back, relax at samahan mo kaming tawanan at mag-enjoy sa kwentong ito ng Ballpen Brawl. Mga kaibigan, balik tanaw tayo sa isang hindi malilimutang karanasan ko noong high school. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jay. Disclaimer na agad sa isi-share kong kwento. Huwag niyo pong gagayahin ang mga naganap na eksena sa kwento ko dahil maging ako ay nagulat na lang din sa mga pangyayari. Ganoon na rin po ang mga pangalang nabanggit. Hindi po nila mga tunay na pangalan para naman sa privacy ng aking mga kaklase. Yan lamang po, maraming salamat. Grabe! Agawan ng ballpen na nauwi sa guidance, pero hindi lang basta agawan. Medyo nagka-pisikalan mga pre. Hapon na, pero hindi pa uwian. Nagre-review kami para sa exam kinabukasan sa science subject. Sabi ni May, Paring Jay, parang ballpen. gusto ko lang naman mag-focus sa review, so sinabi ko, Sige, kuha ka na lang sa bangko. normal lang, di ba? Pero bigla na lang sumingit si Daryl. Yung astig na kaklase ko, sabay hatak ng ballpen kay May. Hindi! Akin to, kuha ka lang dyan sa bag ni Jay ng iba. Pagkatapos nun, tumahimik na sila. Kaya akala ko okay na sila. Aba, paglingon ko, parang nag-iinit na ang paligid sa sama ng tingin ng dalawa sa isa't isa. Ano pa bang kasunod na mangyayari sa ganoong lagay? Siyempre, nagkagulo. Iniwas ko yung ballpen ko, siyempre ayaw ko na madamay eh. Pero ayun, nagka-pisikala na. Para na akong nasa wrestling ring, pero sa loob ng classroom. Tuwang-tuwa pa si Daryl, feeling macho. Pero si May, hindi nagpaawat. Nag-isip yata ng paraan para kunin ng ballpen. Aba, habang nakaupo si Daryl na naka-4, hawak ang ballpen, biglang hinablot yun ni May. At isinuot sa ilong ni Daryl. Grabe! Hindi namin alam kung matatawa ba kami o ano. Tawa si May. Tumawa rin naman si Daryl. Pero maya-maya, nag-iyak na at sumabog. Kung kilala nyo si San Goku, parang ganun yung itsura niya, hingal na hingal. Akala mo magsusuper saiyan. Pero wait. Hindi pa niya na i-ikame-kame wave yung kanyang kamay. Narinig na kami ni Ma'am. Anong nangyayari dito? Gulat na gulat kami. Dahil sa kaguluhan, dinala kami sa guidance at doon pinagsabihan kami ni Sir. Tapos pinag-usapan namin kung paano ba ang tamang paraan ng paghiram ng ballpen. Akala ko love story lang ang nauuwi sa guidance. Pero malay nyo, ballpen pala minsan. Kaya lesson learned, huwag masyadong maging matapang lalo na sa mga bagay na hindi kailangan ng tapang. At sa mga hinihiraman at inaagawan ng ballpen,
wag na wag niyo pong isusuot ang ballpen sa ilong nila. Magpigil po kayo. Sa pencil case po ang tamang lagayan ng mga ballpen. Sana natawa kayo sa kwentong to pero wag niyong gagayahin ang ginawa ni May ha. Hindi lahat ng nakakatawa ay nakakatuwa. Mali po yun. Matutong manghiram ng ballpen ng maayos. Grabe naman yung pisikalan na yan. May mga away at pisikalan din ba kayong kwento sa school? Share nyo na yan dito sa Becky's Podcast School Stories Edition. Huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating comment box para sa mga gusto rin magpa-shoutout ng inyong mga pangalan o magbabati. Muli po, ito ang Becky's Podcast School Stories Edition Storyteller, Becky. Nagpapasalamat.